Ang daming problema ng Pilipinas. Sumingit pa tong sigalot sa Sabah. Sabah yan? Oo, Sabah yan. Ganda, no? Lapit lang pala. Lapit lang, kaya nga puntahan ng bangka eh. Abot sa 200 armadong Pinoy na iligal daw pumasok sa Sabah, Malaysia ang nakipagmatigasan sa mga otoridad doon. Ang sakit sa ulo nito. Etong tanong, ano kaya mangyayari sa Sabah? Eh matigas pa naman yung sultan. Ayaw sumunod. Paano pag nauwi sa barilan? Lapit na lang Sabah, oh. Oo, Sabah na yan. O, bura lang daw dyan, eh. Oo. Baka tayo. Baka 8 pa ang pamasahe dyan. Nagmatigas pa rin si Sultan Jamalul Kiram III at kanyang pamilya. Sa kabila ng balitang pinasok na ng Malaysian Security Forces ang pinagkukutaan ng mga taga-suporta nila sa Sabah. Ayan, nagkabarila na nga. Higit 20 ng patay. Sa modernong mundo na nananaig ang sibilisasyon at demokrasya, paano nga ba umabot ang mga bagay-bagay dito? At marami rin kung may question sa timing at may tinuturo silang pasimuno. Isa na nga, ito, nanadabutahe dahil naetsa pwera raw sa usapin ng Bangsamoro. These are all wild speculation. Pero ayon naman sa iba, ito raw ang nag-udyok kay Miss Wari. Matagal na raw magkaibigan, noong 60s pa. At hindi lang yon, si Sultan Kiram nga raw ay tumakbo nga dati sa ticket ni dating Pangulong Gloria Arroyo noong 2007. Ito na naman, sabotahe nga. Oh, si Gloria na naman. Si Gloria na walang malay. Lahat na lang, si Gloria na lang may kasalanan. Baka pagkamatay ni Rizal, sasabihin niya si Gloria may kasalanan. Teka muna, balikan nga muna natin ang kasaysayan. Taong 1704, binigay ng Brunei ang teritoryo ng Sabah sa Northern Borneo bilang regalo dahil sa pagtulong nitong sugpuin ang isang rebelyon. Pero taong 1878, pinuubay ng Sultanate ng Sulu ang Sabah sa British North Borneo Company. At taong 1963, nakamit ng kalayaan mula sa British, pinanganak ang bansang Malaysia at kasama dito ang Sabah. Pero the fact daw na binabayaran ang mga kiram ng $1,500 a year, ibig sabihin ay kinikilala ng bansa kung sino talaga ang tunay na may-ari. Yun nga lang, dalawa ang pananaw dito. Sa punto de vista ng mga Malaysians, ito raw ay padyak. Hindi lang basta bayad sa upa, kundi bayad. Period. Ang tanong, bakit bigla-biglaan na lang yata ang nagdesisyon ng mga to na lumapag na lang bigla sa Sabah? Hindi na ba kaya ang lagay ng buhay sa Pilipinas? Ganun na nga ba ka-boring ang sitwasyon dito kaya kailangan nilang maghanap ng ibang malilipatan? Teka, oil-rich daw ang Sabah, di ba? Balak din ba nilang magbenta ng langis? Gusto rin ba nilang magtayo ng mga subdivision sa Sabah? Bakit ngayon pa? Ano nga ba ang meron sa Sabah at parang atat na silang lumipat? Gaganda ba ang buhay nila bigla pag sila'y lumipat? Pero kung pakikinggan natin ang kanilang panig, ang tagal na nilang naghihintay. Napakagaling pa naman ang presidente natin. Napakasensitibo sa sitwasyon. Uy, pupunta pa kayo sa Sabah. If you choose not to cooperate, the full force of the laws of the state will be used to achieve justice for all those who have been put in harm's way. Wow, nagbanta pa oh. Let me say to Sultan Jamalul Kiram III, I have just been made aware that a letter to me from you was sent through OPAP in the very first weeks of my term when we were organizing the government. Unfortunately, this letter was lost in the bureaucratic maze. Let me make clear that there was no intention to ignore your letter. At ito ang pinakamalupit sa lahat. These times require you to use your influence to prevail on our countrymen to desist from this hopeless cause. Nako, ate, hopeless cause daw oh. Presidente na mismo ang nagsabi. Sa pa nga, To desist from this hopeless cause. so ibig sabihin, itigil na natin tong claim natin sa Sabah kasi wala nang pag-asa? Hopeless cause. Galing. At hindi lang yon, pati yung mga Julalay rin. Ang gagaling ding humirit. Tingnan mo to. Dahil sa paraang pinili ninyo, nangyari na ang iniiwasan. Patuloy nating sinisikap, patuloy tayong nakikipag-ugnayan sa kanila na i-extend itong mga deadline nila. Pero hindi rin natin madi-deny, no? Ang katotohanan, ang Malaysia, ang Malaysian government, ang may control ng teritoryong iyon, no? Way to go, Secretary Mar. Hanip. Is he anti-Muslim? I think he is. I can say that he is an anti-Muslim.
ay magiging presidente ka talaga niyan. Ay nako, talagang masalimuot na issue itong... Huwag na natin patagalin yan, Tol. Alam naman natin saan pupunta yan. Con los terroristas. They do the Harlem Shake.